Hanggang kailan tumitindig ang taong may pangarap kung bawat hakbang ay sinusubok ng panahon. Ito ang kwentong scholar ni John Lee Valdez. Lumaki siya sa hirap. Kahit kabi-kabila ang pagsubok sa buhay, determinado siyang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Yung buhay po was really hard po since my mom was a teenage mom po. So maaga po nila akong pinagbuntis. Sa murang edad, sigurado na si John Lee na magagamit niya ang edukasyon para takasan ang kahirapan. Nung nakita po nila mama na may potential po ako, they push me and I've also pushed myself then to be eager at continuously mag-achieve sa school. Taong 2016, isang sakripisyo ang ginawa ng ina ni John Lee. Iniwan niya ang kanyang pamilya para magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Pagkakataon na sana ito para mapag-ipunan ang pangkolehiyo ni John Lee. Pero noong 2021, isa na namang matinding pagsubok ang dumagok sa kanilang pamilya. Isang malagim na aksidente ang dinanas ng kanyang ama. Severe po yung yung accident or yung injury po nila kasi yung buong po nila, leg staffs tayo po, na durog po yung buto. Ang pangkolehiyo na nireremit ng nanay ni John Lee ay napunta sa pagpapagamot ng kanyang tatay. Wala ring tutulong sa amin kundi si mama lang din po. Actually until now, supposedly kailangan pa po nilang mag-undergo for an operation ulit. Pagka-graduate ng high school, nasa plano na ni John Lee na sa Pangasinan State University mag-enroll ng kolehiyo dahil libre ang tuition dito. Ang kanyang naging course ay BS Social Work. Isa si John Lee sa unang makakatungtong ng kolehiyo sa kanilang pamilya. Both family lines ko po. Sa mother side, one of the first po ako na magte-take ng college. Tapos sa father side naman po, pangalawa. Kahit libre ang matrikula ni John Lee sa PSU ay namamaluktot pa rin siya sa gastos ng college life, kagaya ng pamasahe, baon at mga projects. Pumapasok lang ako, 50 pesos lang yung baon ko sa isang araw po. Dumiskarte si John Lee at naghanap ng scholarship na makakatulong sa kanyang pag-aaral. Second year college na siya sa PSU nang makakuha siya ng grant mula sa tulong-dunong program ng Commission on Higher Education. Nung nirelease po nila yung lease, kasama po yung pangalan ko po doon sa mga natanggap. Umiiyak po ako doon kasi during that time po kasi talaga struggling po financially. Dahil sa tulong-dunong program ng CHED, unti-unting nakabangon si John Lee. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Makaka-receive po kami ng 7,500 na scholarship allowance po every semester. Sa isang academic year po, nasa 15,000 po yung natatanggap po namin. Puspusan ang pag-aaral ni John Lee para ma-maintain ang kanyang grades. Bukod sa pagiging scholar, ay nagtatrabaho rin siya bilang student assistant ng PSU. Stand firm lang dun sa pangarap natin. Yung tignan natin yung mga possible means or ways kung saan natin pwede kunin yung mga resources, yung mga kailangan natin para mangarap. Para sa mga kagaya niyang hindi umaatras sa mga krisis, nakakita si John Lee na mga kakampi para sa kanyang magandang kinabukasan. Lahat po ng bumubuos ng PSU sa mga instructors ko po, sa mga faculty members, sa mga personals, I extend my warmest gratitude po sa inyong lahat. To Chad po, thank you po sa scholarship or for this opportunity na ibinigay niyo po sa akin. I promise po na yung scholarship na po na ito ay hindi po masasayang. Para sa mga scholar na kagaya ni John Lee, ang bawat pagpasok sa klase ay may kasamang tibay ng loob. Baon nila ang tiwalang bigay ng CHED at PSU. Sa bawat hakbang tungo sa mataas na edukasyon, ang CHED at ang PSU ay tulay ng pag-asa at gabay sa pangarap ng bawat scholar ng bayan.